Welcome to my channel. Medyo maganda po itong pag-uusapan natin ngayon. Marami po nagtatanong nito. Okay, dito po sa atin sa Philippines, hindi po allowed ang divorce, but annulment po instead of divorce. Okay, halimbawa po, annulled ako, or meron tayong mga nagtatanong nagko-comment na annulled sila, and then na-push through ito. Ibig sabihin, na-approve, okay, medyo matagal, mahal, pero na-approve siya. Okay, gusto niya uling magpakasal. Okay, so ano po yung dapat niya i-produce na documents? Okay, sa mga annulled, ito po, para sa inyo po itong vlog na to. Okay, from the court po, kailangan po ninyong kunin ang court decision. Kailangan nyo rin pong kunin yung finality. Pwede kayong magkaroon ng copy niyan anytime na approve na po yung annulment. Okay, with that, sasamahan nyo po siya ng Senomar. Okay, but wag po kayong parang malito, mag-alala, kasi makikita nyo pa rin po yung marriage nyo sa Senomar. Okay. So, dun sa Senomar, makikita nyo yung marriage nyo, kung ilang beses kayo nagpakasalan, dun lahat yun. History yun ng kasal ninyo. But, paano ko makakapagpakasal kung nakikita dun yung kasal ko? Yung attachment po ng finality at court decision, yun po yung magiging reason bakit pwede kayong ikasal. Okay? Kasi annulled na po kayo. Kung kayo naman po ay widow or widower, byudo o byuda, may tanong sila, ano namang kailangan ko i-produce? Okay. Kung sa annulment ay finality and court decision, sa widower naman po, ay death certificate ng asawa ninyo. Okay. Pero gaya nga ng sinabi ko, ang Senomar po ay history ng kasal. So, nandun pa rin po yung lineup ng kasal ninyo. Kung ilang beses kayo nagpakasal, kailan, may date dun. Okay. Saan kayo kinasal, nakalagay din doon sa Senomar. Sasabit nyo pa rin po yun. Okay. Para makapagpakasal po kayo na may record kayo sa Senomar, that certificate lang po yung dapat nyo ipasa. Okay. Halimbawa po, yung annulment po, tandaan nyo ha, Philippines yan. Widower, Philippines din po yung dinidiscuss natin. Okay. Let's go to the opposite. Ibig sabihin, hindi siya Filipino, pupunta siya sa Pilipinas, pero siya naman po ay divorce. Kasi di ba sa atin, annulment po. Sa abroad po naman ay divorce. Okay. But there are, annulment din ha. There are certain countries na annulment din sila. Let's have a particular na divorce siya. Okay. Mostly kasi divorce. Okay. Pag divorce naman po, we needed the original copy of divorce paper. Parang katulad sa atin, okay, makikita nyo po siya naka-emboss yung sealed nun sa side, usually at the left side. Makikita nyo po original siya, but still, hihingin pa rin po ang Xerox copy ng divorce paper niya. Okay, so dapat dala-dala niya dito yon. Okay? At halimbawa naman po, ganito po yun. Kasi hihingin din po ang kanilang legal capacity or certificate of no impediment. Meron po dyan na ang legal capacity or CNI, depende po sa tawag ko anong country. Like USA, legal capacity sila. Europe side is certificate of no impediment. Ito po ay katumbas ng Senomar sa atin sa Pilipinas. Okay, dito naman po makikita natin kahit may divorce paper siya, nakalagay single. Okay, ibig sabihin, qualified siya to marry. Okay, so kaya hinihingi natin talaga ang legal capacity at ang CNI. Okay, certificate of no impediment. Meron lang akong gustong i-discuss dito sa thing na to, itong legal capacity at certificate of no impediment. Okay, kung dati po kasi, wala pang pandemic, if they go to Philippines, diretso na sila sa embassy, they can get right away. Yung Senomar po, nakatumba sa atin. Legal capacity and certificate of no impediment. Pero nung nagkaroon ng pandemic, syempre medyo nagulo ang buong mundo. Nagkaroon po ng pagkakaiba. Okay. Ang ginawa nila, it's all online. So, ibig sabihin, nandun pa sila sa bansa nila. If you're getting married, kailangan po nila na mag-request online. And then, pagka-request nila ng online, they can pick it up here in the embassy. Embassy nila dito sa Philippines. Okay, sila po ang pick up.
Okay. May sked yan. Nire-request din yan online. Tina-type nila and then they will choose kung kailan po ang dating nila, baba nila ng aeroplano, they can get a schedule. After that, on dates onward. So, yun po. May schedule yan. Magre-request sila to get a copy. And then the copy will be on its original form. And then paki-xerox, saka po ibibigay kasama ng mga requirements together with the birth certificate, etc. Valid IDs, ano pa ba, 2x2 ID pictures. So, mga sinasabit mo sa local civil registry pa nagpapakasal ka sa isang Pilipina. Okay, so kompleto pa rin po yan. So, I hope nalinaw ko ang annulment, anong requirements. Kung gusto mo uli magpakasal, kung byuda ka, gusto mong pakasal, nilinaw ko din po ang requirements. Kung divorce ka from the outside, ibig sabihin outside Philippines, dadali mo original mo. And of course, the legal capacity or CNI, if ever naman, ayun po yung senomar sa kanila. Sa ibang bansa, ayun po yung pinaka-senomar nila. So, yun, kung ano yung mga kailangan na dalhin. At saka hindi po ganun kadali ngayon. Usually kapag hindi siya Filipina citizen, kailangan pa nila mag-online to request, tapos mag-online for schedule, kailan sila mapupunta dito. Like yung isang client ko na Canadian na dumating dito, after 2 weeks pa siya na-sked sa embassy niya. Okay. Tapos parang iba pa yung time schedule nila. Kasi syempre po, iba naman po yung time nila doon, time sa atin. So, iba yung schedule din nila ng time na pagpunta. So, iba po yung difference natin sa time. So, yun po. I hope nakatulong para sa lahat ng mga nag-a-apply at ikakasal. Thank you so much. Please do share and like. And kapag po may mga ads tayo, sana po mapanood nyo rin. Thank you so much.